kanila at magsalita. Panibagong araw, panibagong blessings! Nung nagsasurvey nga kami at napadaan kami dito, halos wala talagang kahangin-hangin at napakainit. Pero buti na nga lang pagbalik namin ay napakahangin na at preskong-presko. Pagkarating nga namin kanina dito, halos wala pang mga tao. At nagdalawang isip pa kami kung magsiset up ba kami o maghahanap kami ng ibang lugar. Although na-schedule na kasi ito ng mga nakaraang araw pa. Kaya mahihirapan na din kami kung maghahanap pa kami ng ibang lugar. At nakita nga namin na halos lahat ng tao pala ay nandoon sa purok at nagmi-meeting. Kaya tamang-tama after mag-set up ay natapos na din yung kanilang meeting. Yung mga taong pauwi nga ay in-invite na lang muna namin na manood muna sila. Salamat po dahil pinaunlakan niyo po ang imbitasyon namin. Hindi po masasayang ang oras at panahon ninyo. Nagagandahan talaga ako sa mga puno ng niyog dito, lalo na kapag humahangin. Nare-relax kasi ako pag nakikita kong hinahangin-hangin yung mga palapa ng niyog. Tapos dito naman nga sa tapat kung saan tayo nag-set up, naaalala ko yung lugar namin sa Luzon. Napapaligiran din kasi dito ng mga pananim na palay. Buti na lang din talaga at Boy Scout tong Mr. Cook. Dahil nagdadala talaga siya ng ganitong klase ng pandikit. Medyo matagal na kasi tong microphone namin at nasira na yung sa may cartridge ring niya. Maroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sapagkat sinugo ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang liwanag at dilim. Ginawa niya ang lupa at karagatan. Ang mga damo at punong kahoy na nabubuhay sa lupa. Mas pinili niyang hindi sambahin ng Diyos o sumunod sa kanyang salita. Walang matuwid, wala kahit isa. Namatay kalahian sa denominasyon, natay kalahian sa mga butang dinhi sa kalibutan. Pero importante nato masabtan ang kamatuoran nga hitungod sa Ginoo para sa atong kinabuhi nga gihigugma kaniya pag-ayo. Kaya tungod si Jesus namatay dito sa krus aron maluwas ta tanan makasasala. Bisan unsa man ang atong pangalan sa simbahan, bisan unsa man atong posisyon o titulo dinhi sa kalibutan, kitang tanan makasasala gyud. Tama? Di ba? Walay bisan usa ka tawo dinhi sa kalibutan ang walay sala. Muna nga moadto kita sa impyerno iniguman sa atong kamatayon. Kung kita mamatay, atong lawas magbulag ni sa kalag. Dito na sa ilubong sa ilalong siyuta ang atong lawas, siyempre. Pero ang atong kalag madiretso na sa dito sa impyerno. Masilutan hangtod sa hangtod, walay katapusan. Pero ang Ginoo naa siya regalo para nato. Ingon sa Biblia sa Roma 6:23, ang bayad sa sala kamatayon man, pero ang regalo sa Dios mao kinabuhi walay katapusan gikan kang Hesukristo lang. Naa siya regalo para nato, mao ni ang ginatawag nga kinabuhi walay katapusan. In short, sa simple mismo nga pagsaysay aron mas masabtan nato, kung kita gani mamatay, ang atong lawas ug atong kalag magbulag, ang atong lawas ilubong ilalom sa yuta, pero ang atong kalag dili na moadto sa impyerno kun dili dito na siya masumpayan og kinabuhi sa langit nga dili na mamatay. In short, sa langit ang kinabuhi dito hangtod sa hangtod. So, duha lang ang kapatulunan sa tao, langit o impyerno, di ba? Ngayon ta, muadto ra man kog impyerno kung dili ko musimba, wala ko relihiyon, o di kaya muadto ra man kog langit kung buutan ko. Pero kanang pagkabuutan biya gyud, wala gyud buutan dinhi sa kalibutan. Ingon ang Biblia, ang tanan makasasala ug nahilayo sa kaymayan sa Dios. But po sabot, walay bisan usa ka tawo mabuutan. Kung buutan man ta sa tibuok natong kinabuhi, halos siguro mga pulo lang ka porsyento atong pagabuutan kay halos tanan ni ana mga dili maayo kinatong ginabuhat. Sa hunahuna sa atong pulong o sa ato ang ginabuhat mismo. So simple lamang, dili nato istoryahon na dugayon pa ang sala, ang impyerno. Pero kining istoryahon nato, kining maayong balita nga ikaw dili na mo ato sa impyerno kung dili sa langit na. Kay ang langit libre nga regalo sa Ginoo, walay bayad. Amo ra pud ni i-share sa inyo nga libre way bayad. Si Jesus namatay, nabanho sa pag-usap, nakita nato nikayab sa dito sa langit. Nawala siya, tuwa sa langit ug siya mo sulod may mong parte sa tong kinabuhi pinaagi sa balaang espiritu kung kita mo tuo mo dawat niya.
unsa pa may dugayon nato. Tuuhan lang nato ang dawaton si Jesus. Kung napansin nyo nga kanina, merong matanda na naka-wheelchair. Kaya naman bago nga kami umalis, nag-usap na kami ni Mr. na ipag-pray muna namin si nanay. Pero before natin yun gawin, kailangan humingi muna tayo ng permiso sa mga anak. Pumayag din naman nga sila, kaya binilisan ko agad yung pagliligpit dito. Isa pa, medyo kumukulimlim na din at nag-iiba na yung lakas ng hangin. Kaya nagmamadali din talaga ako para hindi din kami abutan ng ulan dun sa susunod na area. Paiba-iba nga talaga yung panahon dahil kanina sobrang init at halos walang hangin. I-share ko na nga lang din na sa tuwing nagmi-mission nga kami, kapag may mga nakikita kaming may kapansanan, regardless sa edad, pero lalo na din dun sa mga matatanda na, pinaglalaan na namin sila ng panahon para ipag-pray bago kami umalis. Parte ito sa calling sa atin ng Panginoon at isa pa, accountable tayo sa kanila. Kaya kung maka-experience kayo ng ganito mga kamisyon, huwag kayong mahiya na ipag-pray sila. Pray for them and be a blessing.